po natin yung ating pinagnilayan noong nakaraang linggo, ay nalaman po natin na ang Ama namin ay mayroong 7 petisyon or 7 petitions na nakahati sa mga petisyon na nakatuon sa Diyos at sa ating mga personal na pangangailangan. Doon din po ay ating nalaman kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng Hallowed be Thy name. Kaya naman po para sa ating katekismo ngayon ay atin naman pong pagnilayan kung ano naman po ang nilalaman ng Thy kingdom come o mapasa amin ang kaharian mo. Mga kapatid, ang paghahari ng Diyos ay narito na sapagkat ito ay dinala ng salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ang kaharian po ng Diyos ay dumating sa pagkabuhay at sa pagkamatay ni Kristo. Sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ngayon mga kapatid, sa tuwing binabanggit po natin yung linyang Thy Kingdom Come, sa tuwing dinarasal natin ang panalangin ng Ama namin, ito po ay nagpapahayag ng ating pagnanais na maghari ang Diyos nawa dito po sa mundo. At sa pamamagitan nito, mga kapatid, ay ating ipinapahayag ang ating mga kahilingan at mga hangarin na sana sa pamamagitan ng ating panalangin ay patuloy na maghari ang Diyos sa sanlibutan. Ngayon mga kapatid, ano nga po ba ang ibig sabihin kapag sinasabi natin kaharian ng Diyos? Mga kapatid, bukod po sa isang pisikal na lugar, atin din pong pinapahayag ang kaharian ng Diyos bilang pisikal o bilang isang espiritual na paghahari. Kumbaga po ay nasa ating mga kalooban. Kaya po mga kapatid, sa tuwing tinatanggap natin si Jesus bilang ating Diyos, Hari at tagapagligtas, siya po ay nananahan sa ating mga puso. At mula roon mga kapatid ay naghahari sa ating mga buhay. Sa kabila nito mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay hindi pa rin ganap na ganap. Kaya naman, kapag sa tuwing tayo ay nagdarasal ng panalangin na ito, ay hinihiling natin ang buong kaganapan ng paghahari ng Diyos. Sapagkat magiging ganap na ganap lang mga kaharian ng Diyos sa muling pagbalik ni Kristo. Ngayon mga kapatid, paano nga ba tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Maaari po natin itong magawa sa dalawang pagkakataon sa paghingi sa Diyos ng dalawang bagay na ito. Una, ang maghari nawa siya sa ating mga buhay ngayon. At ikalawa, ay iparating ang kanyang ganap na kaharian sa hinaharap. Kaya naman mga kapatid, sa tuwing sinasambitan po natin ang panalangin na ito, partikular na ang linyang Thy Kingdom Come o mapasa amin ang kaharian mo, nawa po ay buong puso natin itong sinasambitan at buong puso nating hinihiling. Nang sa gayon mga kapatid, mula sa ating mga puso, ngayon na tayo ay nandito pa sa lupa hanggang sa katapusan ng ating mga buhay, ay maghari nawa sa atin ang Diyos at mapasa atin nawa ang kanyang kaharian. Muli po mga kapatid, isang magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sister. Announcement. Mga kapatid, magkakaroon ng First Holy Communion sa ating parokya sa January 2025. Ito ay bukas sa mga batang nasa grade 4 pataas. Magkakaroon po ng mga seminar sa buwan ng Nobyembre. Ang pagpapatala ay sa opisina ng parokya lamang. Deadline para sa pagpapatala, October 26, 2024. Requirement, photocopy ng baptismal certificate. Ikalawa po, ang Our Lady of the Sacred Heart Parish ay magkakaroon po ng pananalangin at pag-aalay ng banal na misa para sa ating mga mahal na yumao mula November 1 hanggang November 9, 2024. Naghanda ang parokya ng forms na kung saan maaari ninyong isulat ang mga pangalan ng yumao ninyong kamag-anak o kakilala. Sa mga nais pong kumuha ng forms, ito po ay available sa Our Lady of the Sacred Heart Parish Office at sa pastoral area ng inyong nasasakupan. Maraming salamat po. Let us thank our choir, Mary Holmes Choir, our Mass sponsor, Ray Maville, and our Mass celebrant, Father Jibril. Please stand. The Lord be with you. And With your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit.
Amen. The Mass is being offered. Let us go in the peace of Christ. Thanks be to God. Ay, na pa ako dito.